Alright, ito na yung second part ng Sutherland hiring process where I had my final interview together with my account manager and TL or team leader or coaches. So, yung final interview naganap siya via WebEx para siyang Zoom. And then, binigyan ako ng link ng HR at exact na ganitong oras, um, may interview ka. Apat yata kami that day na ma-interview. And each interviewee merong 30 minutes yata or 30 minutes yata, hindi ako nagkakamali. Yun yung interval niya. So yung sa akin nun, exact naman na ganong oras, mga 5 minutes lang yata yung naging allowance nung nag-start yung interview via WebEx din. And what I did that time, meron akong meron akong script. Kaso nga lang, di ko rin nabasa yung script kasi nga, um, parang hindi ako aware. Parang ayoko rin yung binabasa yung script. What I did is, parang isa puso lang yung nasa script ko at kung ano man yung sakaling itatanong, nandun na siya. Kumbaga, ang mahirap doon is pinabuksan ako ng camera. So that time, inoff ko yung camera ko. Tapos pinabuksan ako ng camera kasi nga gusto nilang makita siguro yung mukha ko. At that time, nakasando lang yata ako or naka-t-shirt, not sure. And then, nandun yung team leader, account manager, and isa pang team leader. Dalawang TL and account manager. Yung AM namin nun, yung pinaka-AM ng site namin is nanganak. So yung AM na yon is sa kabilang healthcare. So siya yung nag-handle ng interview. And then yun, tell me about yourself, what are your experiences, and then laging pinofocus sa final interview itong questions na to. First is that, yung how will you handle irate customer, ayan. Sabi ko sa kanya, in-apply ko lang yung natutunan ko nung training kasi malay-malay ko ba. Hindi naman ako ganun kagaling na agent. Yung relax ka lang, pakinggan mo siya, mag-empathy ka, and then kung ano yung kung gusto niya, pakinggan mo, educate mo siya ng maayos. And then one thing is, hindi ka malalos, is i-apply mo kung anong ina-apply sa training kasi hindi lahat ng irate customer sa account apply sa isa. Halimbawa, yung sa healthcare, iba yung healthcare, irate na healthcare na customer sa irate na pang telco or sales kasi nga magkaiba sila. Halimbawa, yung sa healthcare, yung focus niya is information-wise. Kahit na irate na yung customer mo, huwag kang magpo-provide ng misinformation. Same thing sa telco. But I'm trying to point out is sa telco, pwede ka magsinungaling doon. Kahit na eme-emehan mo yung customer, pwede. But in healthcare, hindi. Kasi buhay yung nakasalalay doon. Kasi nga healthcare siya. So yun, sabi ko, yung pinaka-focus ko sa answer ko, i-apply ko yung yung sa training, yung ituturo ng training day sa akin, yung trainer ko. Magko-focus ako doon, lalo na healthcare yon. So, okay ako doon sa pagsagot na yon. And then yung pangalawang question was, yun, kinwestiyon din ako anong ginagawa ko sa last previous company ko, ano yung ginagawa ko, ganyan, ang mga roles ko, ganyan. And pinaka-focus ng interview na yon, yung final interview is, ano yung pinaka-rason para mag-absent ka? Which is, kaya nila pala tinatanong yon kasi yung sa Sutherland Clark, especially sa Clark na is, maraming pala absent. Which is totoo. Kahit na nasa team na ako ngayon, marami talagang pala absent. It's shrinkage yung pinangangalagaan nila. Hanggang ngayon, konti na lang. Maraming nawawala dahil sa shrinkage. Maraming pala absent, which is not good. Kapag nag-aaral ka o nagtatrabaho ka sa BPO, huwag kang pala absent. Alam yan ng mga nagtatrabaho sa BPO. Huwag kang pala absent during training and kapag na-endorse ka na, pangalagaan mo yung shrinkage mo. And then, isa lang yung sinagot ko dyan. Meron bang rason para mag-absent ka? Like, ano ba, bumabagyo, ganyan. Anong gagawin mo? Sinabi ko na, 2 hours, kung kailangan, 2 hours before your shift, mag-ano ka na, magbiyahe ka na, go. Minsan naman, pag walang sasakyan, sabi niya, anong problema? Saan ka nakatira? Sabi nila. Sa Pampanga po, may bahay yung ate ko. Doon ako nakatira. So, hindi mahirap para sa akin yung transpo. What if walang transpo? Sabi niya, may motor yung kuya ko, pwede ako mag-isuyo, sabi niya ganyan. What if walang nasira yung motor, ganyan. Pwede ka naman mag-grab, pwede ka naman mag,
maxims. Ayan. Mga ganun ba? Kapag interview, kailangan meron ka talaga sagot dyan. So, it seems wala ka namang problema sa transportation, sa pagpunta ng site. What would be the reason para mag-absent ka? Ayan. Napaisip ako doon. Tapos sabi ko nga nag-ask yata ako ng 1 to 2 minutes yata to formulate my answer or mag-isip. I don't see any reason, sabi ko talaga. Hindi naman din ako pala absent. I insist na mag-background check kayo. Kontakin ninyo yung mga contact person na nilagay ko dyan sa resume ko. Sabi niya ganun, sige, let's assume na kinontak namin sila. Wala ka talagang absent, hindi ka pala absent. Ano yung rason nga para mag-absent ka? Pinupukpok talaga ako sa attendance. Gusto lang sumagot na mag-absent ako. Merong isang rason para mag-absent ako, sabi ko. Una, kung merong emergency, kung may dadalhin sa hospital, o kaya may emergency, kailangan pumunta ng hospital, merong family member na kailangan puntahan sa hospital, or idadala sa hospital, isusugo sa hospital. Yun na nakikita kong rason, sabi ko. Pero, gagawin ko siya in the right way. Magpapaalam ako sa manager ko, kaya sa TL ko, na hindi ako makakapasok. 2 hours or 1 hour before the shift. Inform ko na sila. And then, yun lang. And then, kinograts ako na maganda mga sinagot ko. Expect lang nila yung yung score ko kay HR kung kakapasa ako. And then, inend na yung interview. And then, yung nag-interview sa akin na yun, yung isa doon, TL ko. Yung isa naman, niya din, TL din siya sa account na galing Davao. Kasi sila galing Davao. Nilagay dito sa Clark para i-open yung healthcare account niya para mag-expound yung Horizon. Horizon yung healthcare and Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. So, Davao siya nag-start and then dito sa Clark meron na din siya. And then yung teleperformance din yata meron na rin Horizon. Kaka-receive ko lang ng balita kahapon. Sabi ng TL ko, nagbukas daw yung teleperformance ng Horizon. And then, tumawag yung HR na, sabi niya sa akin, palagi mo ba bumasa ka? Sabi niya. Sa palagi ko naman kasi nasagot ko naman ng maayos. Tapos kinongrats ako, tapos bumasa ako. And then there is our process for, for requirements, punta ka ng site, kunin mo yung list ng requirements na kailangan mo ipasa, magpa-medical ka na sa ganitong araw, nakaschedule ka. And then, pag na okay na yung balik ka rito, ipasa mo lahat ng documents mo. Like, actually, hindi naman siya hard copy. Pinicturean lang namin yung mga requirements and then isasubmit siya online. And then lahat, pati medical records. Medical records hindi na kailangan since meron silang merong ibibigay na medical records na PDF yung pinaka-clinic and then isasend mo yata yon or sila na rin magsasend sa Sutherland. So, less hassle. Parang yung sa Cytel, less siya, paperless sila. Unlike sa VXI, medyo puro papel. Puro papel yun doon kaya nakaka-hassle kasi masyado yung hiring process nila doon. Nag-renew talaga ako lahat. Pati pag-ibig ng paper, form, PhilHealth form kasi luma yung nasa akin. So, ko lahat, renew. So, ayun, yung naging process ko sa Sutherland. And yung pinaka-work ko ngayon is nag-handle kami ng mga provider, mga nurse, doctors, and then minsan, mga agents, mga virtual assistants din, pero ina-handle nila is provider. Kukuha sila ng benefit information ni pasyente before performing the service o yung procedures. Confirm mo nila kung covered ba sila o hindi. Para alam nila. Medyo critical siya or sensitive din kasi nag-provide ka ng information, hindi naman covered si patient, babayaran yung Sutherland or ng Horizon. Kasi hindi naman covered pero binigyan mo siya ng benefit. Which is ngayon, marami nang nagkakaroon ng benefit exemption kasi wala namang coverage. Binigyan ng mga kasama ko. Kaya ako nag-overthink na rin ko. Meron ba akong maling na-handle na patient? Maling na-quote na benefit? Medyo mahirap din kasi siya. Challenging. Minsan, authorization. Kung yung authorization, di naman kailangan. O yung kailangan yung authorization, sinabi mo, no auth is needed. Babayaran yan. Kaya, kailangan niya madedeny yung claim kasi wala siyang authorization. Parang ganun.
So, ayun. Gawa ako sa VXI.